Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Senator Ronald Bato de la Rosa pinahiya si PNP Chief General Acorda dahil sa kahinaan di umano nito dahil sa di nito kayang hawakan ang organisasyon ng PNP. Patungkol ito sa nangyari sa sapilitang pagpapalayas ng alkalde sa munisipyo ng Bonifacio, Misamis Occidental na si Mayor Samson Dumanhog na kung saan ay mismong mga kapulisan ang sangkot sa nangyaring iskandalo na nag-viral sa mundo ng social media at tila ba marami nga sa ating mga kababayan ang nagsasabing parang katulad din daw ito sa Negros Oriental na nagkakainitan ng mga politikong nanunungkulan sa nasabing lungsod. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, sa ginawang pagdinig ng Senado sa Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee patungkol sa samut-saring katiwalian ni Misamis Occidental Governor Henry Wominal. Matapos nga ang malaking kontrobersyang kinasasangkutan nito nang sapilitang tanggalin ni Governor Wominal sa pwesto ng kanyang lalawigan na si Mayor Samson Dumanhog ng Bonifacio, Misamis Occidental. Pinatawag din sa naturang pagdinig sa Senado ang mga kapulisan na sangkot sa sapilitang pagpapaalis kay Mayor Dumanhog. Pinatawag din mismo si PNP Chief General Benjamin Acorda at nasabon din ito ng gusto ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng naturang komite dahil sa tila mahina raw ito at kinakaya lamang ito ng kanyang mga tauhan na pag-alaman kasing ayaw nitong kausapin ng kanyang mga opisyal habang nasa operasyon ng pagpapalis kay Mayor Dumanhog at pinagpasapasahan na lamang ito at iniiwasang kausapin at halatang wala ng takot sa PNP chief ang mga kapulisang ito sa naturang lungsod. Sinuway ni Senator Ronald Bato de la Rosa nitong Martes ang dalawang pulis ng Misamis Occidental dahil sa pagiging insubordinate nila kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa isang operasyon. Sa investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa operasyon na kung saan inihain ang suspension order laban kay Bonifacio Municipal Mayor Samson Dumanhog, ang abogado ng Dumanhog na si Attorney Regine Gallego ay tumistigo sa Senado na tinawagan niya si Acorda at hiniling sahipin ng PNP na payapain ang sitwasyon. Hawak ang telepono at kasama si Acorda sa kabilang dulo ng linya. Pumunta siya sa lokal na istasyon ng pulisya para makausap ng PNP chief si Bonifacio Police Officer Chief Police Major Rachel Sumagang at Mahinog Municipal Station Deputy Chief of Police Police Captain Mark Albert Bienes ni hindi kinuha ang telepono. Ilang pagkakataon nang kinasasangkutan ng umano'y act of insubordination at questionabling paraan ng pag-aresto sa Misamis Occidental ang nagbunsad sa galit ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang pampublikong pagdinig na ginanap noong Martes. Ayon pa sa senador, mabait ka pala chief, if I were the Philippine National Police Chief, tapos hindi ako kakausapin ng tao. Iba rin talaga magsalita si Senador Bato mga kaibigan. Diretso rin magsalita to pag nanita. 'Di ba? Pag napapanood ko mga kaibigan yung mga
usap-usapin nilang mga ganun sa loob ng Senado. Diretso rin siya magsalita mga kaibigan. Lilipad ako right there and then lilipad ako papuntang Misamis Occidental at pagsisipain ko yung mga opisyal na yon na ayaw akong kausapin. Huwag mo akong subukang lukuhin, halatang niluloko mo ako. Nagretiro ako bilang PNP chief, alam ko ito. Gayon pa man, iginiit ni De La Rosa na hindi siya pumanig sa sinuman. Idinagdag na nais lamang niyang mapanatili ang integridad ng PNP. Bukod sa umano'y pagkilos na ito ng pagsuway, ang galit ni De La Rosa ay pinalakas din ng mga irregularidad at questionableng pag-aresto kay Dumanhog. Pinatunayan ni Dumanhog sa pagdinig na ilang mga tauhan ng PNP kasama ang hindi pa nakikilalang mga lalaki ang pisikal na nagbasag ng mga bintana ng kanyang opisina. Tinutukan siya ng matataas at malalakas na baril, pinilit siyang umupo sa wheelchair, itinali ang kanyang mga kamay at paa sa nasabing wheelchair at binalot ng tela ang kanyang ulo. Ang footage na ipinakita ng nagrereklamo sa pagdinig ay nagpapakita rin na ang mga opisyal ng pag-aresto ay nakatago ang kanilang mga mukha sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara. Sino itong nakabunit at ayaw magpakita ng mukha? Tao ba niyo ito? Tanong ni De La Rosa. Iyan ang aming responder, sagot ni Brigadier General Joseph Villanueva na nilinaw na ang mga taong nakilala ay hindi mga opisyal ng pulisya. Dagdag pa ni De La Rosa, respondent para silang mga tulisan na ayaw magpakita ng mukha. Kaya naman nang lumabas ng balita ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat kung pulis ka, di ka magpapagamit sa politikong kurakot dahil kawawa. Tama. Kung pulis ka na nga lang, mas papagamit ka pa. Parang ang pangit lang mga kaibigan, ano. Nakapanghinayang lang mga kaibigan, may mga pulis na nadadamay, ano. Kasi may mga pulis naman talaga mabait mga kaibigan, sa totoo lang. Ang mga Pilipino na gawa Dapat yung mga ganitong kasing kalokohan mga kaibigan, dapat hinahatulan na ng bita itong mga to para di na pinapamarisan. yan sa mayor, paano na kung mga simpleng mamamayan ka lang. Dapat sa kanila alis sa serbisyo at kulong pati ang mastermind. Naloko na, naging aso ng mga politician ang mga pulis sa Pilipinas. Dapat tanggalan na ng pulis sa Pilipinas kung saan nadublado ang sahod ng mga animal. Wala talagang kwenta ang mga pulis batulan ng Pilipinas. Nakakahiya. Grabe yun, di ba mga kaibigan, ang sakit yung saltang yun. Walang kwenta yung mga pulis dito sa Pilipinas. Nadadamay mga kaibigan, nasasaktan din ako sa mga pulis na matuwid, di ba? Yung mga malilisang prinsipyo. Kasi nadami sila mga kaibigan, sa totoo lang. Na ang Mga ganitong klaseng kalokohan ng ibang mga pulis. PNP ngayon, masakit sa kalooban naming retired police officer. Sa mga pulis ngayon, pera-pera na lang. Ang hirap na sa Pilipinas, ang mga mahirap sa atin kawawa na talaga. Take note, hindi ko nilalahat na pulis ay masama. Hindi sila naniniwala sa kanilang boss na PNP chief. Ang kanilang pinaniniwalaan na utos ay ang hawak sa kanila na politika. Yan ang totoo. And go! Wala pa bang tao dyan? And I answered na wala pa po. Siya, sino bang nandyan? And I said, may dalawa pa pong pulis na nandito po. Anong mga pangalan? And then I asked, no, but they will not answer. So a few minutes after, Deputy Bianes, bumaba na siya sa second floor. And he said that Chief Sumagang is busy. He will not answer the call. So I told Chief General Acorda nga, Sir, busy po ang sagot. Sabi ni Chief Sumagang, General Acorda na, sige, kung sino na lang ang nandyan, kakausapin ko. And I said, Deputy, makikipag-usap sa'yo si Chief, si General. Ang sagot sa akin ni Deputy at that time was a hand signal at biglang tumakbo sa second floor. So sinabihan ko po nirelay ko po yung message kay General Acorda. Then after a few minutes din po at that time, umakyat na rin po yung dalawang naka-full battle gear na mga police.
And then wala nang tao doon sa baba ng police station. So, sabi ni General, o sige, puntahan mo sa taas para makausap ko sila. So, ay, pumunta po ako ng second floor, but hanggang hagdan lang din po, kasi yung dalawang police na naka-full battle gear, nandun na sila at nakaharang sila. So, considering that I noticed na kung may papasok doon sa second floor, they will like, anong tawag yan? They will give way. But kung ako mong nandun, they will just block yung sa daanan. So I told them that General Lacorte is on the line, makikipag-usap siya kay Chief Sumagang. So happened po at that time na nandun, lumabas si Deputy Benes, nakita niya ako dun sa hagdan at bigla naman siyang bumalik sa room kung saan siya galing. So that is also the situation at that time po. Thank you. General Acorda, do you confirm that this conversation with Attorney Gallego took place? Yes, Your Honor. That's why I immediately called the director of Proten to make sure that if there are other lines of contact, because it appears, to my impression, as we had a conversation with the attorney, it seems that everybody is afraid to talk with me and wanted to really avoid or evade conversation. So finally, I was able to contact also the PD, and we were told that none of them have their cell phones. All their cell phones were confiscated by the head of the implementing team, who is a civilian, and it's only. Ano, ang pulis, dinisarmahan ng cellphone ng sibilyan? That's what the chief of police had told me, and the alibi when I was able to contact him. Sino Your yun? Sino nagsabi nun? Major Sumagang, Your Honor. Sumagang. So after updating me of the situation and having talked with him, I berated him a little for not answering my call, and with that, sir, I gave instruction to Proten to make sure that he is on top of the situation and everything is monitored, to include the provincial director, whom I was able to contact on the latter part, Your Honor. Mabuti ka, mabait ka pa na Chief PNP. If I were the Chief PNP, tapos ganun, hindi ako kausapin ng tao ko, lilipad ako right there and then liliparin ko, pupuntahan ko sa... At yun na nga mga kapanig, ano At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.